sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayong magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y maganap, datapot hindi pa ang wakas. Sa dinami-dami po na mga taong nabubuhay sa ating mundo sa kasalukuyan, lahat po yan ay mga anak ng Diyos. Binigyan niya ng isang pagkakataon na magsalaman o mabuhay sa laman para mahanapan ng tao yung kanyang kaligtasan. Pag-ibig po ang Diyos, mga kababayan, mga kapatid. Binibigyan niya ng 3 kapanahunan sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Kaya nga sabi dyan sa aklat ng Lumang Tipan, dadalawin ko, sabi niya, ang katampalasanan ng mga magulang sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi. Sabi niya, na mga nagugusan. Yan po yung nakasulat sa aklat ng Diyos. At alam ba ninyo mga kababayan, ibinabalita ko sa inyo na napakahalaga po ng pananampalataya. Isang pananampalataya ng pagtitiis, at sa kabila ng pagtitiis ay darating ang gantimpala ng Diyos. Nandiyan nakatatak sa mga kasulatan. Basahin. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Yan po yung sinalita ng propeta Isaias, kapanahunan ng mga propeta. Pagkatapos yung salitang yan na una binigkas ng propetang si Isaias sa kanyang kapanahunan, na ulit-ulit pagdating ng panahon ng dakilang Kristo. Sino ang nagsalita niya? Binigkas yan ni Juan sa aklat ng Apokalipsis. Basahin ko natin. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Alam ba yan ng mga ilang religious congregation na mga malalaking samahan ng pananampalataya? Hindi. Dahil pira ang nasa isip ng mga tao. Alin ba ang magmamana ng buhay na walang hanggan? Ito ba? O alin bahagi ng katawan ng tao ang maaari magmana ng buhay na walang hanggan? Ang magmamana po ng buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating Ama, ang dakilang Kristo, ay ang ating mga pagka-espiritu. Kaya nga nakasulat sa banal na kasulatan na kinakailangan itong may kasiraan ay magbibihis ng walang kasiraan, o itong may kamatayan ay kailangan magbihis ng walang kamatayan. Sa ibang talata ng unang Korinto ay sinabi na mayroon namang mga katawang kukul sa langit at mga katawang kukul sa lupa. Datapot iba ang kalulhatian ng katawang kukul sa langit at iba naman ang kalulhatian ng mga katawang kukul sa lupa. Ganyan po mga kapatid. So, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pataka. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli ng walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Ayan po mga kababayan, napakaganda ng salita. Kaya nga, sa panahon na yun, sa pagbaba ng dakilang Kristo, yung mga buhay na dito kasama ng mga misyonaryo ay sasalubong. Kaya yung mga sasalubong na yung kisap mata na magbabagong anyo. Kasi hindi po pwedeng ito
ang katawang ito ang gagamitin natin sa ating muling pagkipamumuhay sa kaharian. Dahil may mga katawan dun eh. Gaya na nasusulat na may mga katawang ukol sa langit at may mga katawang ukol sa lupa. Datapot iba ang kalulahatian ng mga katawang ukol sa langit at iba ang kalulahatian ng mga katawang ukol sa lupa. Yan po ang salita eh. At kinakailangan itong may kasiraan ay kailangan magbibihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay kailangan magbibihis din naman ng walang kamatayan. Kaya nga nasusulat dyan sa mga kasulatan na sabi, walang laman at dugo na makapagmamana ng karya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito laman ang pwede magmana ng karya ng Diyos, kundi ang ating mga pagka-espiritu sasalin doon sa mga katawang pangkalangitan, yung malalaking katawan na yun. Yung mga katawan na yun ay walang kamatayan. Kaya nga buhay na walang hanggan eh. Kasi yung mga katawan na yun ay walang kamatayan. So, yan po ang ating maikling aralin sa hapon ito. At sana sundan nyo po sa mga sumpang orasan ng ating pagtalakay sa mga pasulat sa Panginoon. Magandang at ko ay nagpapasalamat sa lahat ng aking mga subscriber, sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video. Sana po ay patuloy kayong manonood at tangkilikin ninyo ang aking mga video. Maraming salamat po muli at magandang hapon sa bawat sa inyo.